Mga ka-Clover, ngayong Chinese New Year 2026, may isang mahalagang paalala na hindi dapat baliwalain. Ayon sa Feng Shui, ang taong 2026 ay isang taon na napakalakas ang galaw ng enerhiya ng swerte, pera at pagbabago. Ngunit tandaan, hindi lahat ng makikinabang. Tanging ang mga handa at marunong sumalubong sa tamang enerhiya ang yayaman at suswerte. Bago pa man sumapit ang Chinese New Year 2026, kailangang paghandaan ang loob ng bahay dahil kung ano ang laman ng tahanan mo sa pagsalubong ng bagong taon, iyon din ang magiging daloy ng kapalaran mo sa buong 2026. At isa sa mga pinakamalakas na panghatak ng swerte ngayong taon ay ang mga maswerteng halaman sa loob ng bahay. Ngayong 2026, ayon sa Feng Shui, mas pinapalakas ang elementong kahoy at ang kahoy ay simbolo ng paglago, bagong simula at tuloy-tuloy na kasaganaan. Kaya kung wala kang halaman sa loob ng bahay, sinasabing para kang nagsara ng pinto sa swerte, lalo na kung ngayong taon na bukas ang oportunidad. Unahin natin ang jade plant. Ang jade plant na itinuturing na isa sa pinakamalakas na halaman ngayong 2026. Sa taong ito, pinaniniwala ang triple ang hatak ng jade plant sa pera, negosyo at biglaang oportunidad. Ang bilog at makapal nitong dahon ay parang mga barya na patuloy na dumadami. Kapag mayroon ka nito bago mag-Chinese New Year 2026, sinasabing mas mabilis darating ang swerte kumpara sa mga naghintay pa. Kasunod dito ang Lucky Bamboo na ngayong 2026 ay may special na papel sa Feng Shui. Ang enerhiya nito ay nakatuon sa protection at stability. Napakahalaga sa taong maraming pagbabago. Kapag may Lucky Bamboo ka sa loob ng bahay ngayong taon, sinasabing mas iwas ka sa biglaang problema at mas buo ang suporta ng kapalaran sa pamilya. Hindi rin dapat kalimutan ang money tree o Pachera aquatica. Sa Feng Shui ng 2026, ito raw ang halaman na may kakayahang mag-ipon ng swerte. Hindi lang basta dumarating ang biyaya, nananatili ito. Kaya maraming naniniwala na kung wala kang money tree ngayong 2026, mabilis ding lalabas ang pera kahit gaano ka pa magsikap. Mayroon ding snake plant na ngayong 2026 ay hindi lang panlinis ng hangin kundi panangga laban sa malas. Ayon sa Feng Shui, mas aktibo ang negatibong enerhiya ngayong taon. Kaya mahalagang may halamang nagsisilbing bantay sa loob ng bahay. Kapag wala ka nito, mas madali raw makapasok ang inggit, chismis at hindi magandang kapalaran. At syempre ang peace lily na ngayong 2026 ay simbolo ng pagpapatahimik ng magulong enerhiya. Kung gusto mong iwan ang bigat ng nakaraan taon at pumasok sa 2026 na magaan ang pakiramdam at malinaw ang isip, ang halamang ito ang dapat mong ihanda bago ang Chinese New Year. Isang mahalagang babala. Ngayong 2026, mas sensitibo ang Feng Shui sa patay o nalalantang halaman. Kapag may tuyo, sira o hindi inaalagaan halaman sa loob ng bahay sa pagsalubong ng Chinese New Year, sinasabing maaari itong magdala ng pagkaantala ng swerte, pagod ng enerhiya at paulit-ulit na problema. Kaya bago pumasok ang Chinese New Year 2026, linisin ang bahay. Alisin ang patay na halaman at palitan ito ng mga buhay at masiglang tanim. Dahil ngayong taon, ang swerte ay mabilis pumasok, pero mabilis din umiwas sa mga hindi handa. Sa pagtatapos, tandaan mo ito. Ang 2026 ay hindi ordinaryong taon. Ito ay taon ng malakas na galaw ng kapalaran at kung nais mong mapabilang sa mga suswerte, huwag mong ipagsawalang bahala ang simpleng paghahanda.
isang maswerteng halaman sa loob ng iyong tahanan. Dahil sa Feng Shui, ang halaman ay hindi dekorasyon. Ito ang tahimik ngunit makapangyarihang tagahila ng swerte ngayong 2026. Ngayong 2026, may isang halaman na lalong pinapalakas ang enerhiya ng swerte. Ayon sa Feng Shui, ito ang citrus plant tulad ng kalamansi, dalandan, lemon o mandarin at orange. Sa Chinese Feng Shui, ang citrus ay matagal ng simbolo ng kayamanan, kasaganaan at good fortune. At ngayong 2026, sinasabing doble hanggang triple ang hatak ng swerte nito. Ang bilog na bunga ng citrus ay sumisimbolo ng buong biyaya at tuloy-tuloy na pera, habang ang matingkad na kulay nito ay nag-aanyaya ng positibong enerhiya. Kapag may citrus plant ka sa loob ng bahay bago ang Chinese New Year 2026, sinasabing mas mabilis darating ang pera at mas iwas ka sa kakapusan. Ayon sa Feng Shui, ang citrus plant ay hindi lang panghatak ng yaman. Ito rin ay panangga laban sa malas at inggit, lalo na ngayong 2026 na malakas ang galaw ng kapalaran. Ang citrus plant ay tinuturing na buhay na anting-anting sa loob ng tahanan. Pinakamainam ilagay ang citrus plant sa sala, malapit sa bintana o sa southeast area ng bahay, dahil ito ang direksyon ng yaman at kasaganaan. Siguraduhin lamang na ito ay may bunga o mukhang masigla. Dahil sa Feng Shui, ang citrus na walang bunga o nalalanta ay maaaring magpahina ng swerte sa halip na magpalakas. May babala rin ito, huwag salubungin ang Chinese New Year 2026 na may tuyong citrus plant. Sa paniniwala, ito ay parang sinasabing tinanggihan mo ang biyayang gustong pumasok. Kaya kung maghahanda ka ng citrus plant, siguraduhing buhay, luntian at inaalagaan. Ngayong 2026, ang citrus plant ay hindi lang halaman. Ito ay simbolo ng masaganang taon, masayang tahanan at tuloy-tuloy na biyaya. Bakit napakaswerte ang lucky plant sa mga Chinese? Ayon sa Feng Shui, ang halaman ay simbolo ng buhay, paglago at tuloy-tuloy na daloy ng enerhiya o chai. Para sa mga Chinese, ang bahay o negosyo na may buhay na halaman ay may aktibong swerte, hindi patay, hindi barado. Una, simbolo ng patuloy na paglago at kayamanan. Ang lucky plants tulad ng jade plant, money tree or pachera at lucky bamboo ay may bilog at makapal na dahon na sa Feng Shui ay kahawig ng barya o ginto. Ibig sabihin, ang pera ay dumarating at nananatili. Para sa mga negosyante, ang ganitong anyo ng halaman ay pinaniniwalaang nagpapalago ng kita, nagpapahaba ng buhay ng negosyo at nagdadala ng mga bagong oportunidad. Pangalawa, ang kahoy or wood element ay enerhiya ng pagyaman. Sa 5 elemento ng Feng Shui, wood, fire, earth, metal at water, ang wood element ay konektado sa paglago at expansion. Ang lucky plants ay purong wood energy. Kapag malakas ang wood energy sa bahay o tindahan, mabilis gumalaw ang pera, mas maraming kliyente, mas magaan ang daloy ng negosyo. Kaya bago mag-Chinese New Year, pinapalitan o dinadagdagan ang mga halaman para sabay sa bagong taon. Bagong swerte rin ang papasok. Bakit citrus plants ang pinaka-importante tuwing Chinese New Year? Ito ang pinaka-espesyal na bahagi. Ang citrus fruits ay simbolo ng ginto at kayamanan. Ang mga citrus plants tulad ng kalamansi, dalanghita, orange, pomelo, kumquat ay kulay ginto at dilaw, na sa Feng Shui ay kulay ng kayamanan, kasaganaan, tagumpay.
Chinese language, ang tunog na salitang orange ay kahawig ng salitang swerte at ginto. Kaya ito ay hindi lang prutas, ito ay simbolo ng pera. Ang citrus plant ay may ugat, foundation, dahon, patuloy na kita, bulaklak, bagong oportunidad, at ang bunga, aktwal na pera. Nasa Feng Shui, kapag namumunga ang halaman, ibig sabihin nito ay ang paghihirap mo ay may aanihin. Ito ang dahilan kung bakit mas gusto ng mga Chinese ang citrus plant kaysa putol na prutas. Tandaan, ang Chinese New Year ay hindi lang para sa mga Chinese. Maraming nagkakamali at nagsasabi, para lang naman yan sa mga Chinese. Pero sa Feng Shui, malinaw ang paliwanag. Ang Chinese New Year ay hindi lahi, hindi relihiyon at hindi paniniwala ng iisang grupo lamang. Ito ay pagbabago ng enerhiya ng taon, paglipat ng swerte, at bagong simula ng daloy ng Chai sa buong mundo. Lahat ng tao ay apektado, Chinese ka man o hindi. Sa Feng Shui, isa lang ang mundo, iisa lang ang enerhiya. Kapag nagbago ang taon ayon sa lunar calendar, nagbabago ang direksyon ng swerte, nag-iiba ang lakas ng pera, at gumagalaw ang enerhiya ng bahay at negosyo. Kaya kahit sabihin mong hindi ako Chinese, hindi ako naniniwala dyan, dadaanan ka pa rin ng enerhiya ng bagong taon. Ang tanong lang, handa ka ba o pababayaan mo lang? May kasabihan sa Feng Shui na matagal nang sinasabi ng matatanda. Hindi ka pinaparurusahan dahil hindi ka naniniwala. Napapahamak ka dahil hindi ka handa. Marami na ang nagsabi, biglang humina ang negosyo pagkatapos ng bagong taon, sunod-sunod na gastos, nawala ng oportunidad, at laging may sira o aberya sa bahay. Hindi nila sinisisi ang Feng Shui, pero wala rin silang ginawang paghahanda. Hindi sinasabi na tiyak itong mangyayari, pero mas mabuti ang may alam kaysa ignorante sa darating na enerhiya. Kaya tandaan mo ito, ang Chinese New Year ay hindi tungkol sa kung sino ka, kundi kung handa ka. Hindi mo kailangang maniwala ng buo, pero ang pag-iingat ay hindi kailanman naging malas. Dahil sa dulo ng lahat, ang swerte ay parang halaman. Kapag inaalagaan mo, lalago. Kapag pinabayaan mo, kusa itong mawawala. Kung ayaw mong salubungin ang bagong taon na puno ng pagsisisi, simulan mo sa maliit na hakbang. Linisin ang paligid, buhayin ang halaman at buksan ang swerte.